kailangan ng palitan na lang ng ano. Bakit first one eaten naman na to? Sige na, simulan na natin. Okay? Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat po na, my Father in heaven. Hallowed be your name. Thank you, Lord God, that truly you're our amazing God. Thank you once again, O Lord God, na dinala niyo po kami dito sa bahay ni Ate Amy. Salamat po sa lugar na to, na patuloy, O Lord God, na pagpalain niyo, gawin niyo kung daluyan ng pagpapala ng lahat ng kaluluwa na papasok dito. Salamat, O Lord God, for the Holy Spirit that you always pour out for each and every one of us, and lalo na po sa aming teacher ngayon, na Sister Rhoda. Lord, gabayan niyo po siya, give her wisdom, knowledge, itago niyo po siya sa inyong likuran na patuloy, na kayo lang po ang mga salita niyo lang po ang mamutawi sa kanyang bibig. Nawa po, O Lord God, ang banal na Espiritu ay puspusin niyo po ng inyong banal na Espiritu. Salamat, O Lord God. Ito po. At ang mga wala pa po dito, O Lord God, nawa po makarating sila dito ng safe inside at sound at makasama po din namin sila sa pananambahan namin. Salamat po. Ito po, salamat na lang namin in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Sorry, ang kapilak-pilak po. Okay, sige, no? Recap ko lang po yung mga napag-aralan natin last time, no? Opo. So, napag-aralan po natin, no? Yung Christian life, na we are secured with the loving, caring shepherd. So, sabi po doon, di ba, we are cared for by a loving shepherd. In what ways po, di ba? Nabanggit po na ang ating Panginoong Jesus ay nakikilala tayo. So, the shepherd calls his sheep by name. Pangalawa po, tayo po, mga tupa, dapat nakatulad ng mga tupa, ma-recognize natin yung boses ng ating Panginoon at siya lang po yung dapat nating sundin. So, katulad po ng mga tupa na meron silang sariling tagapangalaga. Yung isa pa po, hindi lang nangangalaga, pero yung mga pastor po, mga pastor, ganyan. The shepherd protects and saves the sheep. Yun po. Yun po yung last na mga napag-aralan natin ng nakaraang linggo. At itutuloy po natin. Dito na po tayo sa letter D. The shepherd. So another way po, the shepherd provides the sheep with abundant life, life in its fullness. So, pwede po bang may isang magbasa ng verse 10? John 10, verse 10. Gusto niyo basahin ulit natin para ma-refresh? Sige po, sige po. Ano nga to? 1 to ano nga? 1 to 18. Po. Gusto niyo basahin ko na lang ng Tagalog? Sige po. O sige, ako na lang magbasa muna and then after that, para maunawaan ulit natin. 1 to 18. Ang tunay na pastor, tandaan ninyo ito. Ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto na nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siya pastor ng mga tupa. Pinapapasok siya ng mga ng bantay at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kaniyang tinig. Hindi sila susunod sa iba, kundi tatakbong palayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba.
Sinabi ni Jesus, ang paglalarawang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niya sa inyo. 7. Kaya't mo rin sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako ang pintuan, dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw. Magnanakaw. Nasaan pa na? Sa 8 po. Nalabo yun. At mga tulisan, ngunit hindi sila pinakikinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok kayo, lalabas at makakatagpo ng pasulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ko upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Ako ang mabuting pastol, inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas sila, palibhas ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol, kung paano kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko. Gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. At inaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Meron akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungan. Ano ba? Kulungan ito. Kinakailangan silang ipasok ko rin at pakikinggan nila ang aking sinig. Magkakaroon ng isang kawan na may isang gusto. 17, dahil dito minamahal ako ng Ama sapagkat inaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kung muli. 18, walang makakakuha ng aking buhay. Kusa ko itong ibibigay. Meron akong kapangyarihan, ibigay ito, at meron akong kapangyarihan kung ito'y itong muli. Ang utos na ito'y tinatanggap ko mula sa akin. Amen. So 10, ikaw na. Verse 10 po. Ang tanong ay nasa sa'yo. So sabi po dito, the shepherd provides the sheep with the abundant life. So life in all its fullness. So sa akin po. Verse 10 daw, verse. O pag ganun, Dumarating lang ang isang magnanakaw para magnakaw at pumatay at magsa. Pero dumating ako para magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Okay, so yung thief po na sinasabi dito, si Satan yun po. At ang Panginoong Jesus din, ang sinasabi na ang mga pastor ay katulad ng Panginoong Jesus ay nagbibigay lamang ng masaganang buhay. So, yung sabi po ba dito, apply natin, what is the abundant life for us? Ito po sabi dito, a life full of love, peace, joy, etc. So, are you experiencing the abundant life now? If not, why not? So, para po sa inyo, ano po ba yung abundant life? Ito po ba yung sinasabi na perfect life? Diba? Kasi para po sa akin, Ano perfect? yes po. Tama. Diba? Hindi po. Kahit mayaman na, still needed Mm. more. Opo, tama po. So, yung para po sa akin yung abundant life na nireveal sa akin ng Panginoon, ito yung para sa akin satisfaction. Andyan yung contentment mo na pag ang kasama mo ng Panginoong Isus, pag nasa buhay mo ng Panginoong Isus, kontento ka na. Wala ka nang ibang hahanapin. Diba? Sabi nga po, sapat na tigil. So, Sa akin, meron akong pause. ay, Ay, isa nakikinig din po. ko yun. Oo, kapayapaan. Kapayapaan. Joy. So, tanong po ba, are you experiencing the abundant life now? Amen. Yun po. May- Not why not? Question ko, ang abundant life ba also material? Kasi
Kasi when you say spiritual, ang bilis lang eh, di ba? Yes. Opo. Can be, yeah. Pero Of pagka course, material, abundant is talagang, syempre, wealth. So, so physical so yun. ang question is, nararanasan ba Yes. yung Yes. abundant life in terms of material things? Kasi pag spiritual, ang bilis lang. Opo. Diba? Sindan si God, you know, pray tayo, may kasagutan. But in our situation na nandito tayo, diba? Lahat tayo nagtatrabaho eh, diba? Opo. Lahat tayo kumakayod. But nararanasan ba natin yung totoong abundant life in terms of materials? Kasi hindi lang ang spiritual ang buhay natin, diba? May physical, mental, ano pa ba? Emotional, spiritual, financial, diba? Holistic kasi sinabi ni Lord, full life. Opo. Diba? Full life. So, nararanasan, yun ang tanong eh, nararanasan ba natin yung all aspects of our life? Yung full life. Si Sis Judith. Parang undecided ka. Yes po. Amen. Hindi tayo Si, Kumakain Kahit po tayo. anong hirap, Sobra-sobra. kumbagay, Surviving. nakaka-survive naman, kumbagay hindi tayo pinapabayaan. Hindi kagaya nung hindi mo pa siya nakilala, tapos wala na lahat, kumbagay, as in, parang ang patay, hirap wala, ang po. hirap. So, when nung tinanggap mo siya, o nasa'yo ng Panginoon, kumbagay kahit anong hirap, kagaya ko, nararanasan ko talaga yung bang, wala ngayon, sabi ko, Lord, ikaw na tumbala sa akin. Pero mamaya, meron. Meron na. Opo. Yun ang ano ba, na mahal tayo ng Panginoon, hindi na tayo pinapabayaan. Tsaka yung mapansin niyo po, magugulat na lang kami. Panibagong blessing, Mm. ganyan sunod-sunod yung blessing. Baka nakakaranas naman tayo ng struggle. Saka tayo lang nag-iisip eh. Kasi God is always there. Sabi ko nga kanina, di ba? Tayo lang nagpapabigat. Cool lang. Panginoon, hindi. Tinan nyo naman. Sasabihin nyo, wala tayong pera, but always yung ating table is full of food. That is abundant. Diba? Hindi tayo ginugutom ng Panginoon. Kaya tayo ang daing ng daing. kasi may naging bakit daw majority ng Christians kahit alam nila na we are free, may freedom tayo, tinanggap natin si Jesus Christ, and yet living a struggling life, diba? Kaya ang question is, nararanasan ba natin yung struggling life? Like, paano mo masasabing nag-struggle ka, diba? In terms of financial, diba? Kasi dapat tayo, kumbaga tayo yung dapat nagpapahiram, hindi tayo yung nangungutang. Diba? Pero bakit daw karamihan ng mga Christians, kahit na alam yon, kasi sabi sa Bible, we are the head, not the tail. Yes. Diba? I always Nasa pray for Bible na. that. Pero bakit daw marami, ewan ko, so, naisip ko nga din yun, oo nga, bakit nga ba na kahit na alam natin na Christian tayo, kasi pag sinabi kong Christian ka, ahead ka, diba? In terms of kasi syempre may connection ka kay Lord, 'di ba? Mas madali kang mahanap. Pero bakit struggling? Surviving, nasa surviving mode. Ano sa tingin niyo? Siguro para po sa akin, kasi di ba, one way na mag-obey ka is, kung ano yung kinikita mo, kailangan meron yung para sa Panginoon. Kasi, katotoo ko rin po yan, praise God po, nasa maayos at magandang kumpanya po ako, no? Isa po siya sa pinakamalaking oil and gas sa Italy, pero meron po silang branch dito. Kasi tinutuloy-tuloy ko yung tithes ko na yun, kahit nung nasa ibang ano pa ako. Tapos, yun, nabigla na lang ako, nakapasok po ako dun, no? At isipin nyo po, magreklamo po ba kayo kung sa isang taon, pwede kayong makapagbakasyon ng 3 beses? Wow. Ikaw na, sana all. Diba? Sana all. Opo, kasi nung dati po, ano yun wala pang ticket allowance. So sila talaga, kahit na Company December ba yan? Pwede ba kami mag-apply Diba pangalan? Sige, pag-usapan natin ito. yun yung pagtotoo ko. Tapos, nung binago po nila, na pwede kami magpapalit, so mamimili kami kung allowance siya, or pwede silang Ticket. mag-book. Yun po. So, anong pinipili mo?
Ngayon po yung ano na, allowance na. Oo. Kasi Makakatipid ka. nasa amin naman eh, kung gusto mong 3 beses talaga or 2 beses o 1 beses, nasa So, sa'yo. cash na rin yung binabayad. Opo. Ang ganda. So nagsimula yun sa tithing. Kumbaga, Opo, kasi consistent ka struggle nagtatay. po, nag-struggle kami mag-asawa, nag-struggle din kami sa financial, isa yun po sa pinag-aawayan namin. Kasi kahit nung ano kasi, pero ang pinakamagandang nangyari sa amin, hindi namin pinag-aawayan yung para sa tithes. Kasi dati po, nagkaroon kayo nung COVID time. Bali na matagal din yung bago sila pinasahod po ng mga 6 na buwan din. So ako lang yung nagsasahod tapos hindi pa ganun kalaki talaga. So pero hindi ko talaga hinayaan na hindi ako makapag-tithes. Yun. Kahit na ganun pa lang yung kinikita ko pero kami kasi mag-asawa yun po talaga ginagawa namin. Kaya ganun po, praise God, diba? Amen. So, si ate. Ate. Sa tingin. Ate Ems. Ayun din po nga. Mula po nung ano, yun nga po diba na pag-aralan natin about the tithes din. So, noong una, parang ang hirap po. Kumbaga ibitaw ba, pero nung inano ko na siya na as in talaga na masaya ako. Kumbaga kung ano yung kinikita ko kasi hindi naman full yung sahod ko na nahawakan ko. So, nagtatabi na ako. Kung kikita ako ng 200, sinisiparate ko na yung para 10% ko na. So, pag nabuo ko siya, doon ko talagang binibigay ko yung tithes ko. Kung so ano po yung ngayon, halimbawa naman kung wala akong trabaho, so kung ano po yung meron, talagang yung 10% pa rin. So, yun po, masaya, maganyang pakiramdam. Kaya sabi ko nga, kahit walang-wala, hindi ko inaasahan na merong darating. So, sa tithing din. So Opo. po yun. Sino? Kasi yung may nagdag lang din po ako. Kasi yung dati kong pag-church, siya po yung tumulong sa akin doon. Hanggang ngayon. Kaya lang kasi parang hindi siya ganun kaano talaga. Devoted sa pagiging Christian. Kasi nasabi niya sa akin, no, nangyari po kasi na dito, hindi siya nagtatides daw. Ganyan. Tapos, nung parang last year po yata yun na demobilize siya. So, work. Tinanggal siya, opo. Dati, nung pumasok ako po dyan, agency ako. Tapos nabaliktad na naman kami. Siya yung naging, nasa agency. Ako yung na-absorb. Na-absorb. Opo, kaya sabi ko, ano ka kasi, mag-tights ka. Kasi syempre, ginagamit ka rin ng Panginoon. Tsaka, include ka na rin. Kaya isa yun po. Nakapasok, buti nga po, nakapasok as agency. Kaya nakikita kami sa office din. Minsan, yun po, nagtuloy-tuloy na rin. Yung parang yun, hindi po, yun talaga yung isa sa mga dahilan. Kaya may mga Christian pa rin na bakit nababaon pa rin sa utang or namumroblema financially. Pero tama naman po sabi ni Ate Shing na bakit gano'n, di ba? Dapat tayo nga makikitaan na yung sinasabi nilang, ay Christian niya, kaya yan, di ba? Papahiram na, di ba? Instead na tayo yung manghiram. So, yan po, yung patuloy ko na nararanasan na hindi na ako yung nanghihiram. Ako na yung nagpapahiram. Kaya praise God. So, maging, kumbaga, sa totoo lang ho, very kasi delicate yung tights, very ang tawag siya. Yung iba kasi hindi naniniwala, yung iba naniniwala, di ba? Opo. But, sa lahat ng utos ng Diyos, tights lang talaga yung nire-request niya ng finances. Walang iba, di ba? There's no other way. Kasi dyan na tayo i-bless. Di ba? Di ba? Nagbasa ka ng Bible. Di ba? Anong unang naaano sa'yo? Spiritual, di ba? Pero kung, halimbawa, take care of your body. Di ba? Huwag kang maging glutton. Ayun, glutton yung matakaw. So, ano yung tinatarget nun? Yung katawan natin. Pero pag sinabing mag-tights, yun, di financial. So, marami talaga kasing Christians na, although hindi talaga yan yung automatic. Kasi nag-struggle din ako. Oo, halos lahat naman. Pero sabi Pero ko, iba unti-unti. Pag Wali, nagkakami 5 dirhams. Lord, pasensya ka na, ito muna ang mai-share ko. Sa una yan, talaga hindi ka consistent, diba? Ganun, nagsimula ako sa ganun. Ako din, share ka lang. Struggling talaga. Basta pag, kasi syempre ang laki na matutunan din ng mga gawain natin na mga Christian.
Pero alam mo, mas excited ako basta sumweldo ako. Parang Lord. Parang excited Oo, ako. kasi Yung may may ibibigay ihulog ka na ako. naman. Kasi parang ito yung blessing that iba eh. At saka pag masyado akong down, syempre lahat dumarating tayo ng down. I pray, Lord, anong po di mo ako babayaan? Then you always put me in head, not in the tail. Kasi alam ko yun, at the end, kahit ako nagugulat na lang sa sarili ko, ba't nangyayari yun? Parang, re-recognize ka ng gano'n. Sabi ko, you're so amazing, God. Really, kahit ako, hindi ako makapaniwala, lalo sa trabaho ko, kasi sometimes hindi ko ano, Lord, burden ba to sa akin? Pero no, I always claim, Lord, ikaw nagbigay nito sa akin. Amen. So, Kaya hindi mo ako iiwan. You always, and then whatever kung ano man natanggap ko, I surrender. amen. I surrender everything. Tsaka, yeah, totoo yan. Kasi wala talaga akong magagawa, especially sa nakukuha ng mga kliyente. Pero So, God lang, reveal. At meron pa, no? Sabi ko si God, minsan, oh, ate, ito na number, lahat puntahan mo na to. Hoy, sabi ko, ha? Kung ano yung hiniling ko, plak! Talaga, Lord, kailangan ko ng ganito. At then, hindi ko talaga, Panginoon, hindi mo talaga masusukat ang kanyang kapangyarihan. In the small thing, but become Yeah. big. So, it's maging goal natin no na yung tayo yung magpapahiram, Bakit ka ba init na yun? 'di ba? Oo, So, yun. Tayo yung channel of blessing. Ako nagsimula talaga ako. Talagang sabi ko pa, gross ba? Kasi sa Pinas, maraming kaltas. Gross ba o net ko? Tapos, Hindi, ganun din ako dati. So, Lord, ano ba talaga? Noon, syempre, may loan ako na nasa, tawag dito, nasa home center. Oo. Syempre, kung ano natitira. Pero, Yeah. pag ibinigay mo pala talagang to. Nauna, mas no? more So, blessing. magugulat na rin. Yung ano ba, ma-share ko din lang. Nung una din ganyan, kumbagay kulang yung ano, di ba? Pero pag sinabi mo, iniisip mo na itabi mo na yung para kay Lord. Yun ay maano mo talaga na hindi mo talaga, kahit kulang na kulang pero may darating eh. Na hindi mo inaasahan talaga. Kagaya ko ngayon, bihira ang trabaho ko pero si Lord, binibigyan niya ako pa isa-isa. Nakakaraos. Kumbaga, as in wala yung iba kasi wala sila. Meron din tatawag na available ka. Sabi ko kahit ilang oras o di at least meron kahit papaano, di ba? Eh kung totaling wala, di wala. So napakabait, napakabuti talaga ang Panginoon. Amen. So, siguro in the area of obedience. Kasi natanong ko nga din, bakit nga ba? 'Di ba? Kasi oo nga no, kasi tayong nakakaalam, nag-aaral tayo eh. Mas may advantage tayo kasi alam natin. So, yun nga, I think in the area of obedience, no? Oo. Sa totoo lang, may mga Kristiyano naman na May hindi natin masasabi talaga kasi ang problema, ikititiranin ka naman talaga ng Diablo eh, pag lalo kang lumalapit. But you need to be the obedience intensive. Kasi marami talaga, hindi natin isasabi. Correct. So, yun. So, tayo, si Lord, nagpunta siya, hindi lang tayo bigyan ng buhay, but buhay na, na puno, di ba? Full life. Diba? Hindi lang okay ka sa spiritual, hindi lang okay ka sa physical, kundi okay ka din sa mental, sa financial, material, and so on and so forth. So, yan. So, diba? God is so good. Sarap ng ganun. Yun po, yung healing. Sabi, di ba? parang ikaw lang hindi naghihirap dito. Parang, di ba? Parang gano'n. Hindi na sasabihin ako nung hindi naman sa pag-aaral yung mga kasamahan ko. Parang ikaw lang yata ang pinagpapala dito at hindi ka lang ikaw. Parang gano'n. Mga mapangasar, pero I'm playing it. Yun. Siguro there is sa kanila, iniinsulto ka, but for me, it's a pleasure na talagang Panginoon will always put me in head, not in the tail. Yan ang salamat. Amen. Ganun din po, di ba, sa physical, di ba? Nagkasakit ako, praise God. Amen. Maayos po. Tsaka yun nga, yung naging clear yung PET scan result ko. So, yun po, isang malaking katotoo na po yun. Lalo na sa, Amen. sa ano po natin.
Sabi ko, sabi ko, yung buko ko laki-laki. Sabi Pero ko, wala that is na. benign ko, go. Walang ano. Praise God. Sabi ko, I need to take some medicine. No. After some days, it will go, that one is happening. For sure? Yes. Okay, I'm going. Sabi ko, yeah, I pray that one is nothing happened. But maybe you are a doctor, you will get some. No. You are good. Okay. No. Yun po, no? May, ano Yeah. pa po, may dagdag pa po. Oo, sa isang question, 10 minutes na. Tapos, itong minutes. Sige po. So, Maganda nga yun. Bilis ang bilis oras. po. At least knowing to each other kasi ito ang pinakamaganda dito sa Bible study natin. That we deeply, hindi lang laging cover lang. Yun ang pinapaganda dito. Kaya sabi ko nga, digging, yes. Hindi lang yung sabi na matapos natin yung isang lecture, but ito talagang marirealize natin kahit sa sarili, oh, ano, pagpapala pa rin ng Panginoon. Talagang siksik, liglig at umaako. Ano ba yan? Pero syempre, hindi tayo titigil kasi The ship. ayun nga kanina, may share din ako. Sabi nga nila, diba, Lord, sabi niya, mga mananampalataya, kay Pastor Stephen, nakikinig ka sa kanila, sabi sa Pilipinas. Parang Oo. familiar siya sa Oo. Kasi pag hindi kay Adlapi, sa yung mga Pilipino lang din. Sabi nga niya, bakit sabi ng hindi naman mahalaga daw ang pera? Hindi daw masama pa daw yun, sabi ni Pastor na maghangad kang kumita. So masama ba yun? Diba? So sa tingin niya, masama hindi. Na kumita na. Oo, na magtrabaho ka, Pera. ganyan, na Gusto ko nga maraming pera eh. Diba? Kasi diba? Diba sino ayaw? Sabi nga niya, masama ba yun? Kasi siyempre, yung iba nagiging greedy. Sabi niya, hindi. Kaya nga pinag-pray natin lagi ng palagoy mo yung negosyo, palagoy mo yung pagkatrabaho. Sabi niya, pero syempre, may time sa trabaho, may time sa Panginoon. Huwag naman dahil nagkatrabaho ka na, nung wala kang trabaho, dasal ka ng dasal, malapit ka sa Panginoon, na nagkatrabaho na, wala Kasi meron na. Oh, tapos Lord, pag nagkatrabaho, ibibigay ko sa iyo lahat ng tithes. Ala, nung magkano kay Lord, marami pala akong gastusin. Nung walang trabaho, nung hindi pa daw maganda yung business, pag nagka-business ako, lumago, talagang hindi ako hindi ako magbubukas ng Sunday. Tapos yung tithes ko, wala, nung lumago na, wala na. Kasi mas mabenta pa rin yung linggo. O tapos, so hindi. Sabi niya, kung ano, hindi naman sinabi ng Panginoon, ikaw naman na nangako eh. Diba? So, pag wala ka. Kaya sabi niya, there is something, if you seek Him, continuously. Huwag naman yung pag meron na, Doon na mawawala. nakalimutan mo na siya. Opo. So, pero hindi masamang Makumangat. mayaman. Yumaman o magkapera. Sabi niya, pero in the life. Ayun. Kaya tuwing umaga yun ang pinakinggan, iba yung, alam mo kahit anong problema, tama nga talaga na may devotion na o nakarinig ka ng word of God every morning. Iba yung araw. Tuloy. Moving on po, dito na po tayo sa letter E. Ito po ang magandang pakinggan. The shepherd loves the sheep and cares for them so much to the extent of giving his life for the sheep. So, verse 11 po ito. So, may mga question po dito. Do you sometimes feel nobody in the world really loves you? Are you experiencing Jesus' love and care? In what ways? So, tingnan po natin yung verse 11. Ako ang mabuting pastor, inaalay ng mabuting pastor ang kanyang buhay para sa mga tuwa. Amen. Ang experience daw yun. Magtawag ka na. Magtawag ka na. May katabi ako dito. So ito po, nasabi ko dito, tanong ko dito, do you sometimes feel nobody in the world really loves you? Yan, na-experience niyo po ba yun? Parang walang nagmamahal sa inyo, walang nag-care. Sometimes. Hugot pa more. Saan pagkakataon? Sometimes walang nagkikare.
Parang ako, walang nagkikare. Ah. Walang asawa pala. Yung pala nasa Ito yung ano asawa, po, eh, no? Opo. Minsan, di ba pag nagsiselfie ka, parang Opo. nakakaalala sa akin. Lalo pag may sakit ako. Parang, alam mo, Oo. yun yung mga bagay lang na, no? Siyempre, lahat emotional tayo pag may Emotions sakit. kasi. Opo. Emotional. Or pagod na pagod ka na. Oo. Yan, totoo yan, no? Pag pagod ka. Ay, parang yung emotion Totoo. niya, yun. Parang wala man lang, ano. Pero ito po, ano, are you experiencing Jesus' love and care? So, in what ways lang po? If yes, in what ways? Isa-isahin mo na yun. Sige po. Rosa! Kaya mo yan. Tahimik ko. Dito muna kaya. Hindi ko naririnig yung... Pero syempre, pag ganun na, no, yung... Pag nagdasal ka na, Mhm. tapos yun, gumaan na yung pakiramdam mo. Ganun na nararamdaman yung presence ni God na. Nandun siya. Doon, talagang feel mo naman. Amen. Kaya, yun, hindi. Hindi, as in, darating talaga minsan na nanginginig tayo. I cry now. Hindi naman sa umiyak eh. But I cry sa Panginoon, hindi sa tao. That I will go in the Pag ko nga sa close close ano. kumain. Nagpa-fasting ako na. Oo, Sorry I think talagang quiet. Quiet time ko. Gusto ko yun. Kahit nasa sasakyan ako. Kasi ramdam ko eh. Parang, especially sa work, parang you are always hindi naman sasabihin mo ano. Oo, parang lagi din ako, parang wala akong ka-close dito. Parang ayaw nila lahat sa akin. Outcast ka. Parang, wala naman akong ginagawa. Parang sila lang lahat ng papato. Ako, wala. Dumarating talaga sa akin yun. Sabi ko, ano bang meron ako na hindi talaga kanais-nais sa kanila? Ano akong ginagawa? Then, Pinagchichismisan ka ba? Nai-insecure hindi ko siguro naman sa'yo ate. narinig. Talaga mali. Pero I can feel it, I can see it. So sabi ko, bakit Eh, ang puno nga daw na mabunga, di ba, binabat? Kaya sabi ko, ay sabi ko, bakit kaya itong mga ito nagkarit sa akin? Wala na akong ginagawa. And then, sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. Alam ko, Yeah, ako pag-pray. sineseparate mo sa kanila. Pag-pray And then, ba't nasasaktan ako emotionally, di ba? Bakit sila ang saya-saya? Bakit parang tawanan sila ng tawa? Bakit ako hindi sila sawa? Parang ako hindi ako makarelate sa pinag-uusapan. Parang, talaga bang masyado akong old, matanda na? Kasi, alam mo yung mga tanong na yun, punta ako sa sakyan, alam mo, pupunta ako sa lulo, talagang umiyak ako. Umiyak ako sa Panginoon. So, teach me, ano ba talaga? Ako ba ang may mali? Or talagang ano? And then, after that, God answer me, realize na hindi. Ikaw ang nasa ulo lagi. Sila ang nasa baba. And that is, so, ayun ang nangyayari sa akin. That I feel that really, siya lang ang sandalan ko. Sa lahat ng bagay. I cried out. Hindi ako umiyak sa tao, pero lagi akong humahagulhol sa kanya. Alam mo yun ang asawa ko. Pag nakita niyo magamat ako, something wrong. I prayed. Okay. Alam mo. So, yun ang buhay ko. Next! Kung mo sabihin umiiyak ka lang sa onion. Every day. Kaju. Ano ba kayo nung Saturday? Ano ka, te? Mag-preach ako. Nasa kids po ako. Nasa Zoom ako. Ano po ako? Sa Zoom. Kami. Sa Zoom. Sa ate wala ka na. Ano ka ba? Hindi niyo ba alam controversial? Talaga. Yung may, di ba may kinoment ako na huli. Mamaya na lang after nito. Naisip ko lang kasi yung narelate ko lang siya doon sa ano mo. Example. Share ko sa inyo mamaya. Judith naman na. In what Saan mo- ways? Oh, in what So, ways daw? Ang Ito na yung dinidig natin ng isa't isa to know, getting to know each other. You know? How, in what way do you feel? Are you So, one, no? Jesus love in Experiencing what ways? Jesus love. Oh. Ah, All the time, no? all the time. Lalong-lalo na po sa work. Oh, di ba? Amen. Doon lang naman tayo eh. Sorry ka pa, hindi mo. Sige mo po. Yung Oo. lagi nila akong inaaway na hindi ko alam kung anong dahilan. Sino nga kami sa'yo? Yung mga ka-workmate ko po. Katulad Mga po kami Sudanese na ba bigla yan? na lang kaming nag-away nung isa. Oh. Sabi ko, bahala ka dyan. Lay hands mo sila.
In Jesus' name. So, harap-harapan ha. In Jesus' name. Actually, yung boss ko, hindi totoo yan yung boss ko kasi talagang yung sa construction pa ako doon. Nabag sa kanya ka na, talagang ano siya, Lebanese. Tapos, syempre, first time niya maging project manager, parang yung pressure nasa kanya. Talagang, pinapagalitan niya ako. Although, mabait naman siya, but parang ano ba to? Parang hindi ako makakonect sa kanya. Direct boss ko yun. Tapos, oo, one time, talagang sobrang pinagalitan niya kasi yung document, hindi ko alam na ibibigay pala yun sa contractor or sa consultant. So, nilagay ko sa files, no? Tapos sobrang galit na galit siya, Tapos talagang everyday yun, nililihans ko yung kwarto niya. Alam nyo, talagang nabaliktad yung relationship. Sobrang umalis ako. Hanggang ngayon may communication pa rin kami. Diba? Kaya i-ano mo sila, lay hands mo sila. Lord, in Jesus name, baguhin niya ni Lord yung gano'n. Kasi pangit, di ba? Pag nag-work ka ng gano'n. Nakaka-stress. Diba? Nakaka-stress to. Papasok ka, parang ang bigat ng pakiramdam mo. Pagod ka na. Chismisan ka. Pagdating mo pa sa Lay bahay, hands mo diba? sila. Kasi you have the power to lay hands. Kasi ang Holy Spirit nasa iyo. Kaya ang ginagawa ko na lang po, ano ako ng mga spiritual songs po. That's Nakikinig good. po. That's good. Oo. Para kumalma. Tapos kung gusto mong takutin mo sila, in Jesus name. Hindi magugulat. Agoy siya, Judy, is that you? Kasi syempre lang, ang asawa ko nagugulat na rin sa akin. Kala daw na nag-possess ako. Nakaganyan ako pinag-possess. No, I pray for you. Kala daw niya, syempre, kala yung mga witch ba? Kasi, pag ano talaga, hindi ako makatayo. Syempre, hindi ako nagdadasal sa isip. Syempre, nag-wish. Nagpe-pray, oo. Tapos magugulat siya. Kung I pray for you. Okay. Oo, May effective nasanay na siya yun. sa akin. Basta, Effective. Yeah. alam niya. So talagang, inaano tayo talaga. Learn is power talaga. Amen. Kaya yung gawin mo. Kung gusto mo nga takutin, in Jesus name. Joke Ikaw na lang. masamang spirito. May kasama, plump. Nagulat, may plato. And, basta, God has given you the power. Diba? Amen. Amen. Si Ate Amy po, meron po Si Ate Shina. Ay, okay na pala yun. Na-share niya na yung page. Oo. Boss. Yun din po, pag ganyang mabigat yung kalooban, pero as ngayon sinabi ni Sis Maricel na pag talagang nag-pray ka as in dibang pray na kumbaga ipag-pray mo yung mga nararanasan mo, kung may nakakagaan talaga sa pakiramdam. Diba? Yun lang ako. Try to- Pray lang to talaga be yung one- naman. one Kasi, place, no? mm-mm. And then you cry out. Pag gising, pag bangon mo, pag alis mo, parang napakagaan ng pakiramdam. You lift you up. Sabihin na natin, ako rin naman, hindi ako paladasal lagi sa umaga, gabi. Pero every time, Lord, guide me. Pag mag-drive ka, yun lang, hindi naman mahaba. Huwag naman yung super haba na ano. Pero iba, pag really, God is lalo na pag magbabiyahe, at saka alam nyo dati, nagtatampo pa nga ako, Lord, gabayan mo ko, tapos pag hindi, parang, pag nananalangin ako, parang lalong hindi binibigay sa akin na yung gano'n. Pero no, God teach me so much. Day by day. Kaya, wag nating subukan ng Panginoon. Kasi, may bibigay siyang mas maganda sa'yo. Yan. Gusto mo bang tapusin tong lahat ngayon? Tayo, kakilala naman po. May isa pa naman siyang linggo eh. Oo, may Isa isa pa pa linggo? linggo. Oo. Mm. 3 weeks, Para 3 days. makapag-ready din si ate. Sino nang next? Sana po. Sige. Oo, at least diba? Pero Naalala may natin ng ko medyo Panginoon. hindi ko pa rin maintindihan, parang hindi ko kayang i-relay ba. Okay lang, andito naman kami sa As in, tawagan mo. Tingnan mo ko sa kanyang first time ko, pero habang kumbagay
nagtuturo ka na, kung may Tapos may natututunan ka rin po. Ito kasi ang Natututo. una ko na matututo eh. Totoo yan. Oo. May Alam mo nung re-reveal first si time ako, Lord. nagbabasa lang ako, sabi ko, Lord, give me knowledge. Kung paano ba mag-aral o i-share yung mga words mo sa mga Amen. kapatiran ko. Ganun. Mm. Babasahin mo lang na maigagad ka ni Lord. Hindi ko niya pababayaan. Amen. Ito, tuloy natin. Sa pangalawang tanong po, how much do you care for the people our Lord has entrusted to you? So, like the shepherd or like the hired man? So, basahin po natin yung verses 12 and 13. Upahan na. Ang upahan, Sige po kayo. ang upahan ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibasa hindi siya pastol at di kanya ang mga ito. Kaya sinusunggaban ng mga asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya, palibhas ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. So, tanong po dito, how much do you care for the people our Lord has entrusted to you? So, yung mga people na sinasabi dito, sa akin na yung family natin, lalo yung family natin na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Matagal man, kailangan natin How much do pag-pray you sila. care? Oo, yung mga nakakasalamuhan natin araw-araw sa trabaho. Kami, kung tutuusin nga lang po, ang dami namin kabayan sa amin. Kaya lang, inaano kasi yung oras kasi, kailangan ko i-timing kung paano ko mauumpisahan yung Word of God. Tsaka, limited kasi yung time pag nasa office. Siyempre. Opo, yun po. So, kasama yun, no? Yung mga trabaho natin, yung mga nangangailangan ng tulong, mga kamag-anak. Sa akin din, this is that like katulad ng mga Bible study natin. Not because of mga church man. Kasi parang pagkatapos ng labas wala nang pakialaman. Hindi kasi ako ganun. Talagang kahit sino sa church na hindi, ay, sabi niya, well, syempre, nandun kami sa unahan. Katulad yung isa, namukhaan ko lang, nakalimutan ko yung pangalan. Pero, syempre, inaalala ko kasi kailangan ko talagang isulat si ano, check. Check. Opo. Ayan. So, nakasabi ko, ate! Uy, ikaw pala! Alam mo yung, dahil hindi ka lang, syempre, nandun kami sa unang tayo, so yung kala mo lang doon ka lang sa unang babate, pero pag nabati mo sila sa labas, na hindi mo naman normaling kabatian, alam mo, I feel na masaya ako, mas masaya siya sa akin. Alam mo yung gano'n na parang, saya-saya, uy, gano'n. Hanggang sa kwento na niya, lahat na talaga yung yung kanyang sabi ko, talagang hindi lang kailangan natin sa simbahan maging friendly, tagbati, hindi. Kasi emotionally, hindi mo alam yung tao na yon na kailangan din pala niya na, di ba, kausap mo. So, kailangan mo. And even dito sa atin, not only dito lang tayo magkakaibigan, kaya nga sabi ko, we need to deeply know each other. Kasi magkakapatid tayo, wala tayong iwanan. Anyhow, talagang tayo lang ang sabi nga magtutulungan. And then, mas maganda yung susunod na sabi nga ni si Sheena na magkakaroon tayo ng prayer partner. Mas maganda yun. At saka, marami rin ako ng simbahan, pero dito pero iba ang feel ko dito sa dito yun na talagang embrace ka. Parang yung iba, going, coming. Yun ang nangyari Diba? sa akin Hindi mo na- sa unang church ko dati. Di ba? Mami-feel mo yun. Yun ang kailangan natin na talagang not nahihingit pero deep inside, talagang mahal mo ang kapatid mo. Mahal mo siya dahil mahal ng Panginoon ang taong ito. Hindi lang dahil nagdagampan ng pagkatumala ka dyan. Pagkatapos maalala dyan. Kahit nakasabay ko sa di ba? Ganon. Marami talagang that is good. Kanya-kanya tayo ng pero sa akin yun talaga. Oo. Kasi daldal naman talaga ako. Not because of my talagang gusto kong malabati talaga ako kailan. Oo. Mm-mm.
kahit din naman sa workplace, di ba, kailangan talaga. Pero hindi ba? Kayo Pero ba ako sa work? kailangan kasi, Kasi sa amin, masyado. kasi may mga ano po talaga yun, close-minded talaga. Oo. Pag Tingnan na sabi, pabida ka, Oo, pag masyado yun. ka madaldal. Bida-bida ka talaga, sasabihin sa'yo. Bida-bida. Oh, yung salita doon. Oh, bida-bida lang naman dyan. Oh, kaya doon, napaka-minimal ko mo. Kaibang-kaiba ako sa work kasi Opo. para akong wala. Nasa work. Kaya talaga sa wala akong pakisay nung nagsasalita sa inyo. Joke. Go! Kasi namin tantag ka po. How much do you care for the people our Lord has entrusted to you? Actually, ito yung share ko lang yun sa preaching ko. Sinong nakarinig? Ako nga. Ikaw? Nandun ang kahapon. Sayang naman, sa hindi ko Monday. marinig. Anong reaction mo dun sa last example ko? Ano ba doon? Yung ano po? Yung worship, yung last part, yung sharing Ah, the yung dance gospel. ng Sharing ano? the gospel is also a form of worship. Sharing the gospel. And then, sabi ko na, minsan kadalasan kasi is nagiging, yung may word akong ginamit, Christianist. Ah, oh yes, yes, yes. Christianist. Nasabi mo nga, Pinupush na- basahin mo at maano mo na. Pinupush natin yung Christian culture sa mga Yung sinabi mga ng ibang, unbelievers, oo, tsaka yung iba yung ano, gender. yung gender. Sabi opo. ko, I really don't care Ah, kung na tawagin kitang sis kung alam kong brother ka. Na ano niya yun? Medyo may mga May nag- nag-ano nga po. Kahit si nag-comment. ate yung katabi ko nung invite ko. Anong sabi? Pero parang nasabi niya lang naman na ano kailangan pa rin talaga sila masabihan. Pero kasi sabi ko kasi hindi kasi yan basta-basta ate. Kailangan mo munang kunin yung loob niya. Tapos saka mo pwedeng ano na, i-confront Yes. siya. Opo. Oo. Kasi hindi talaga basta-basta. Kasi mau-offend yan eh kapag kabinigla mo. Yeah. And kasi dun sa isang BS ko, may mga ganon. Opo. Okay? Mm. May mga ganon. Mm-mm. May umattend. Kaya ko nasabi yun kasi binabasa ko nga yung Wiki Church. Mm-mm. Yung Wiki Church na libro. About ano yun discipleship. Mm-mm. About disciple. Doon na-open yung mind ko sa sinabi nung author. Ano siya, founder ng Victory Church sa Pinas. Mm. Yun, sabi niya, dapat daw ang maging katulad tayo ni Paul. Kasi si Paul, sabi niya, I'm not sure kung anong book yun, na kung, ang sabi niya, I can be a Gentile, although hindi man siya Gentile, para lang may madala siya. Sabi niya is, ang tawag doon, yung ano siya sa kultura nila. Ganun, para lang madala ko sila. Parang ganun yung point Iwanan niya. niya muna yung kultura nila. O makikihalubilo siya sa kultura. Kung kumakain ka ng baboy, kakain ako ng baboy. Kahit hindi ako kumakain ng baboy, parang ganun, ano? Parang ganun yung point niya doon. So, nasabi ko sa example is, I don't mind to call you sis kung yan ang gusto mong ipatawag na alam kong brother ka. I don't mind. So, medyo may mga nag-react doon na ano. So, sa totoo lang, paano mo nga ba ititreat? Diba? Paano mo sila ititreat? Kung ngayon, bago mo pa lang, diba? May umaten dito na yun, di ba? Kay ano? Kasama ni Sheila. Oo. Sino yan? Nung Kasama wala ni ka Sheila. na sa Pilipinas, umaten siya dito. Talaga. So, iko-correct mo ba siya kagad? Hindi, Diba? Hindi po. So, kaya yun ang point ko is, Oo. makiayon ka sa kultura nila. Ang nangyari kasi, natatag ka, ay, ano yan, born again, holy-holy. Di ba ganon? Holy-holy, banal-banal. Kasi binibigyan mo kagad ng ano, Boundary talaga. boundary, which is hindi dapat. Hindi ano. Hindi Pero dapat hindi naman ganon. siya nun, di ba? Sumasagot Oo. naman siya. Nag-share po siya. Nag-share siya. Sasabihin, uy, bawal ka dito po. Aba, pwede ba yung sabihin Nag-share niya? ako. Kaya sabi kasi, may ano kami, Chris ang pangalan niya is, I'm not sure kung anong pangalan niya, yung isang uma-attend sa amin. Pero gusto niya magpatag ng Christopher. Okay lang sa akin yun. I mean, I really don't care. Yun yung nasabi ko sa example ko. So, may mga violent reactions sa ano.
na yun nga napag-usapan din sa leaders na gano'n. Sabi ko, basahin nyo yung Wiki Church. Oo. I-meditate nyo yung even yung adulterous woman. Mm-mm. 'Di ba? Nung nakita siyang nangangalon niya, 'di ba? Mm-mm. Sabi ni Jesus Christ, kung sino ang wala sa inyong kasalanan, siya ang unang magbato. Pero 'Di ba? Hindi naman niya sinabing, sige, sabihin niyo sa kanya ang katotohanan na nangangalon niya siya. Kasi yun naman ang totoo, 'di ba? Pero hindi naman yung sinabi ni Jesus Christ. Pwede magsalita ng, huy, bawal. Hindi naman. Oo, Ganun. hindi naman. Kaya ang point ko is, makiayon ka dun sa kultura. Yung huwag mong ipagsiksikan, alam mo yun, ipagsiksikan yung ano mo. Kaya maraming turn off dahil sa ganyan. So yun, so medyo may mga nag-react. So na-explain ko naman. Opo. Tsaka ano po, no? Ang pag ano kasi yung ganang conviction. So yung Oo, ang mali Panginoon natin na magbabago ang sa dami kanya. naman nagbago eh. Opo, Nagsimula sila oo. sa bakla. Kita mo, di ba, sino yung isang napakaganda na model pa na bakla? Tingnan mo ngayon, nag-convert sa... Oo, that is napaka, ano na. Tsaka there's walang kaibahan yan, no, sa nagkupit na, alam mo yun na, nagkupit or kumuha ng konting something or nagsinungaling. Pare-pareho lang yan sa mata ng Diyos. Kaya yun. So paano daw, kaya na-relate ko siya dito, how much do you care for the people our Lord has entrusted to you? I-entrust sa akin ni Lord itong mga to sa bagong BS na to. Bakit ko sila sasabihan kagad-kagad na o hindi, tatawagin na lang kitang Christina kasi yan naman ang pangalan mo, hindi Christopher. Di ba? Ipa-offending yan. Hindi ba pangit yun? Kasi imbis na gusto pag sumama sa Bible study, Wala na turn off ka na. Even gustong-gusto niya na salita, syempre, ma-open na yun. Oo, so let them uncover, let them receive yung pagmamahal ni Lord kasi lahat naman tayo nagkakasala, diba? So yun lang ang point ko. So para sa akin is wala akong pakialam. Yeah. Parang ganun, wala akong pakialam talaga. Kasi dati medyo indifferent din ako eh. But, you know, buti na lang nabasa ko yung libro na yan. Kaya yun. So how do we treat? Is we treat as the Lord treats them. 'Di ba? Based on sa grasya ni Lord, sa mercy ni Lord. Kasi tayo ganyan din naman tayo. 'Di ba? Kasi nagkakasala din naman tayo. Yes. So yun lang. Praise God. Tsaka ano naman po yun, talagang kung andun yung willingness nila, mababago at mababago sila ng Panginoon. Si Lord lang ang makakaano. Tayo, ano lang, yung continue to share lang talaga yung salita. Yeah, tama yun. Walang ano, yung hindi mo sila i-condemn. Yeah. Parang ganun po yung ano nyo, di ba? Yeah, totoo. Sabi nga ni Jesus, neither kahit ako hindi kita i-condemn. Ano sabi niya, 'di ba? Doon sa adulterous Diba, wala woman. naman tayong karapatan ng gusto sa isang tao. Alam mo yun talaga kung hindi ka alam mo kami mga yun siguro may mga mabibigat silang alam mo ilang kinakusap ko sarili ko. Sabi ko siguro kaya sila ganun dahil may mabigat din silang nararamdaman kaya sa ibang tao nila dinadaan chismis. Alam mo, hindi din natin sila masisisi. Opo. Sabi ko, hindi ko nakakadagdag ng kaligayahan niya yung maganda. At least sumaya ka naman ng konti. Okay lang sa akin. Sige, mag-chismis talaga. Sige na. May isa nga na alam mo ate, siya yung parang troublemaker ko. Ano sinabihan ko talaga. Alam mo ate, ito ang sinabi niya, ganyan-ganyan sa'yo. Sabi ko, okay. Sabi niya, bakit? Sabi ko, name, quiz lang, kasi hindi ako perfecto. May nasasabi rin ako sa isang tao na gano'n. So, let it be lang. Kasi, bakit po ba kasi sinasabi sa akin? Gusto mo talaga kaming mag-away. Ano mo, troublemaker ka? Ikaw yung si Talikano. Hindi ate, kasi, sabi ko, Neng, kung narinig mo na. Huwag mo nang parating pa sa taong sinasabihan niya. Kaya sinasabi nila, hindi mo naririnig, hayaan mo na. Sila nagkakasala. Keso, kung sinabi mo sa akin, sabi ko, kung nagalit ako, yung reaction ko, sinugod ko, sinus, di ba? Masasiyang ka. Oo. Hindi ko nakakausap. Sabi ko, sinasabi ko talagang gano'n. Ako'y prangkang tao. Sabi ko, alam mo, hindi ko, troublemaker ka. Sabi ko talaga sa kanya. Hindi naman ate. Ganun. Kasi ganun pa mukha niya. Kasi sabi ko, Neng,
mo na wala tayong kapag-away sa ganyan. Di ba? Kung ikaw ay hindi nananampalataya, susugurin mo talaga yan. Mga naririnig na Sa gano'n. bunutin. Ay, bakla yun. Guys, Mahirap yun, ma. Mahirap kalaban yun, di ba? Nakakatak na isang bakla. Opo. Siya yung kakaibang bakla na nakilala ko sa buong buhay ko. Sobrang bibig. Hindi. Mapanglait siya. Siya yung sobrang mula ulo hanggang lalaitin ka. Ganun. Okay, next ano na tayo. Oh, next na tayo. Ang kwentuhan na tayo. Times up na po, anak. Sa next, ano na lang po. May 25 na rin. So, sa number 2 na tayo. What is the nito? Ito po natin hanggang 3. Oo. Sige po. So, sa pangalawa po, ano na tanong? What are the implications of Jesus saying, I am the door? So, what must we do to enter the sheep pen? Po, ano? Love. Po. What yung implication, parang ano po yung connection ng sinabi ng Panginoong Jesus na siya yung I am pintuan. the door. So, bakit po nasabi ng Panginoong Jesus na siya ang pintuan? Siya ang Bakit mo sinabi ng Panginoon na siya ang daan? yung memory verse Sino, po ay, natin. sino gusto sumagot? Yung memory verse po Baka natin. pasagutin ko, baka matapos tayo ng alas 11. Kasi sabi po ng Panginoong Jesus, di ba, yun nga, siya ang daan, Mhm. katotohanan at ang buhay. So, Amen. isa po yung kaya niya nasabi siya yung pintuan. Tapos, yun din po, no, Jesus is only our access to God the Father. So, wala pong iba. Po. At isa rin po, nasabi niya yun dahil He is our only way to salvation. Yun po. Yung kasama na rin yung protection, security, at yun nga, siya lamang yung makakapagbigay ng abundant life, pero dun lang po sa mga nananampalataya sa Kanya. Amen. Yun po. So, kung may dagdag po, share na, dagdag na. So, yun po. Sa inyo po, bakit po? Yan nga, nasabi ng Panginoon na I am the door. Isang sagot na lang po. Si Amy. Sa inyo. Siya daw ang pintuan. Mhm. Kasi Jesus is the door himself. Ilan ba pintuan niyo to? Dalawa, no? Ang main door. Oo. Huwag na yung sa ano. Mga ano. Kasi siya naman po talaga yung ano sa buhay natin dahil wala naman tayo kung hindi siya eh. Wala tayong magagawa. Wala kang ibang papasukan. Ba siya lang. Okay, sige po. So, what must we do to enter the sheep pen? Hindi pa nasabi dito yung sheep pen. Pakinggan mo lang yung kanyang boses. Ba? Diba? That is only. Believe in Him. Accept Him. Siya As lang, your siya lang personal yung Lord talagang and Savior. Diba? Yun po, tama. Repent. Diba? Accept Him. Tapos, yun nga, wala tayong ibang papasukan, kundi siya lang. Tapos, yun po, listen and recognize the voice of Jesus. Mhm. So, wala tayong ibang mapapakinggan, hindi po si Tadine. Yun sabi. Sabi niya kahit may lagi may bumubulong sa akin. Oo. Talaga, di ba nararamdaman na everyday, tama ba to? May bubulong dito. Totoo nga siguro yung nakikita natin talaga na ano, reflect, di ba? May mga gano'n na nandito si Jesus, nandito yung anghel, nandito yung demonyo. Talaga ano nga yun. Opo. Mhm. Kasi di ba may tanda? Tama ba to? Oo. Susubudin ko na kaya itong isang Oo. ito mamaya. Okay, cool ka na. Talagang kinakausap ka. Mm. Kaya dapat nga alam natin kung saan. Otherwise, gulo ang mga pupuntahan natin. Sige po. Kaya pa naman po ano, tapusin na natin. Kasi panghuli na rin Reflection. naman po eh. Reflection, so tanong po dito is Jesus truly my shepherd and I his sheep. Amen. Yes po, no? Amen. We are His sheep. Yes. So ito susunod po sa ano na lang next week. Oo. Sa shepherd's Last na. Kasi dito pa naman po ako. Wow. Ayan.
Bago magbakasyon. Lagyan Opo. ng timer natin. Tapos para ano pa, baka makaready din si ate. Anong topic mo, sis? Ano, priorities. Maganda yun. Ah. Maganda yun for you. Ay, bongga. Ano ba yung notice natin sa buhay? Priorities. Anong passage sa Bible? Genesis 13, 1 to 7. 20? Genesis 1:7. Genesis 13. 13, Anong story? Kaninang story? Ni Abraham at ni Lot. Ah, oo. Abraham. Kabila sila. Yung pinili niya, Yung yung, sa ano, oo. yung mas matabang lupa, no? Mas matawang Lot. Ginawa niya dun sa nilok. Maganda, maganda. Wow, back to Genesis tayo. Kasi this past, puro New Testament eh. Old Testament. Parang para sa'yo talaga yan. Bago. Magsisimula ka. Oo, mag-isa sa akin tapos si Julie. Minsan alam mo kung, di ba, pinamili ko lang yan. Pero at the end, parang sa atin nga na, parang di ba, parang reflection sa atin yung mga napapag-aralan natin. Totoo, Tama yan. to sa akin. Tama. Parang gano'n. Yeah, nakaka-relate ka. Sasabi din namin, bakit parang yung mga topic natin is paulit-ulit na lang. Parang sa dami ng laman ng Bible, bakit lagi tayo nandito kay John, nandito tayo kay ano? Bakit parang wala tayo dito sa banda dito? Parang ganun ba? So, Oh, yan ngayon, na. napunta sa'yo. Genesis. First book of the Bible sa Kasi nga sabi na natin, kasi sa pag, alam mo yon, God, give me wisdom sa paglalagay ng ano eh. Mali ko ba na yung tatapat sa'yo? Hindi ko naman alam. Di ba? Hindi naman ako namimili ng kasi ano to. Basta sunod-sunod lang yan. Oh. Kagaya sa akin, yung sa possess, di ba? Kasi lagi kong naalala yung by third eye ako, ganyan-ganyan. No? Ngayon ko nalaman na hindi pala, di ba? Ayan nga, talagang nakaano talaga sa para sa'yo akin. yan, no? Kasi talaga ano yan sa atin, yung mga tinuro, no? Tsaka naranasan ko talaga yung naglaro ng Spirit of the Glass talaga. Malala ko, ang tagal-tagal, 11 years old pa ako noon, hanggang ngayon, dala-dala ko pa. Diba? 11, na-age mo si Seth. Deliverance yan. Amen. So, praise the Lord. Yay! Malapit na Isa pa, bago mo eh. Opo. Ano yung Talaga flight naging mo? Ay, 10 pa naman nila. po. 9:45 ng gabi. Anong araw yun? Sunday. Sunday pa. Pwede pa. Kaya Sabado, makaka-DP pa ako. Oo. I-online ko yung iba. Sige po. Kasi may magbabakasyon din. Ah. Si, ano pa pangalan? Catalia? Ay, bata. Ay, Bata. Ato yung mga bata yun. Mm. Kahit their parents hindi natin, pero sila higab. Kaya. Active na. May question ba kayo? Before we close in prayer. Sino nag-opening kanina? Ako. Kasi- Sinong magka-closing? Si Maricel? Oh, akala mo nakakalagkas ka. Kasi siya yung next na mag Di ba nag-opening ka na? Sa closing na tayo. Good choice. Okay na, sige na. Go, Seth. Go ate. Go ate. Oo. Ayan, thank you Lord. At ito ulit yung pagkita namin ng inyong salita, ang banal na salita. Salamat Lord kung sana tumito sa amin mo puso't isipan para gabayan kami sa araw-araw namin. Amen. Salamat din sa Stroda na siyang nagliligtas sa amin. At salamat din sa mga kapatid na ito na nandito na kasama namin Lord. Ngayong gabi po ay maghiwa-hiwalay po kami. Gawin po kami sa aming pag-uwi na sana maging ligtas po kami. Salamat, salamat. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise the Lord.